doon ay sinabi niya na handa na siyang magpa-aresto. At Booking yan, booking. Maraming mga miyembro Yes. ng Kongreso Ang nakatanggap. at Senado ay nakatanggap Yes. ng mga campaign donations. Isyu na bayan ating pagsapan. Mga kayon, and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Isyu na bayan ating pag-usapan. And today is July 3 at welcome po kayong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Pati na rin sa description box natin mga kayon, meron tayong mga backup channel dyan. Tito ng ina mo para sa food vlog, Kwento Terong Tito para sa podcast at Joe Malone Work Travel para sa travel natin. Let's go! Grabe. Eto na. Simulan natin to. Mainit-init pang balita ang sinampahan ng kasong plunder ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Tinuluyan! Para nga sa detalye mula sa Sandigan Bayan, may express report si Camille Samonte. Camille, anong detalye dito sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman? yes, Nikki, formal na nga na isampa ng Office of the Ombudsman ang Plunder? kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At sa mga oras na ito ay kapag natapos na nga yung pag-receive ng mga dokumento ay agad din na iraraffle itong kaso. At kaugnay pa rin na yan sa 75 million pesos na natanggap ni Marcoleta bilang donasyon sa kanyang kampanya noong 2025 midterm elections. Vicky, nakita rin natin dito sa papel no na final dito sa Sandigan Bayan. Kasama rin tatlong individual. Ito yung mga naging donor si Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. So sa mga oras na ito, Nikki, ay sinusubukan pa natin na hinan sila ng pahayag at reaksyon tungkol nga dito sa pagsasampa ng kaso. Pero kung matatandaan, Nikki, nitong isang araw nga ay personal na humarap si Senator Marcoleta sa naging kilos protesta nga ng kasapi ng Iglesia ni Cristo at doon ay sinabi niya na handa na siyang magpa-aresto at harapin itong kaso na isasampa nga sa kanya. At ang ngayon, Vicky, hindi lang malinaw kung kailan ilalabas itong warrant of arrest Feeling ko, next week na to. sa Senador. Vicky? Kami, linawin lang natin, no, ano bang division ng Sandigan Bayan yung hahawak ngayon sa kaso ni Marcoleta? Oh, yan, Miki, yung malalaman nga natin yan mamaya kapag natapos na yung pag-raffle nitong kaso. Saka lang natin malalaman kung kaninong division at kung sinong mga magistrado ang hahawak nito. Pero normally, Miki, kapag sa mga ganitong kaso ay within the day usually na ira-raffle na rin yan. So, susunod na hihintayin na lang ay kung kailan din mailalabas nga itong warrant of arrest laban kay Marcoleta. Sige. Camille, pandarumbong yung ikakaso ng Ombudsman, di ba? Pero bakit? Kung ang depensa naman ng kampo nila Marcoleta, galing naman daw sa private funds yung campaign donations. Ni kinauna na ngang dinepensahan yan ng Office of the Ombudsman at ang iginigiit nga nila ay nung panahon na natanggap ni Marcoleta itong 75 million pesos na donation ay siya ay kongresista pa ng Sagip Party List at under the plunder law ay mahigpit na ipinagbabawal yung pagtanggap ng ganyang kalaking pera ng anumang opisyal ng gobyerno. Kaya sa tingin nitong Office of the Ombudsman ay clearly na-establish itong elemento ng plunder at lalo pa na hindi yan dineklara ng senador sa kanyang statement of contribution and expenditures o yung SOSE at sa kanyang SALN o yung statement of assets, liabilities and net worth. So bagay rin naman na inamin ni Senator Marcoleta sa kanyang panayam sa media, no? So sabi nga ng Ombudsman ay yung mga ebidensya na ginamit nila para sa paghahain ng kaso ay nanggaling mismo sa bibig ng senador. Sige? So Camille, ano bang inaasahan natin for next week kaugnay nga nito ng kaso kay Marcoleta? Okay. Oo, Nikki, dahil nga next week, no, alam naman natin na magsisimula na rin itong impeachment trial ng senador at kasama din itong si Marcoleta sa mga magiging senator judges. So, hindi pa natin masabi kung pupunta pa rin ba itong si Senator Marcoleta sa Senado, lalo't may nakaambang paglalabas nga nitong warrant of arrest laban sa kanya. So, yan yung aantabayanan natin dahil wala tayong impormasyon, Nikki, kung sa bang tutulong itong si Marcoleta kasi although sinabi niya, naghayag siya na ready siya na magpa-aresto pero wala pang clear indication o mula sa kanya na or at least agreement with the DILG, no, gaya nung nangyari kay Senador Jinggoy Estrada. Nikki. Ang galing lang, no? Ang galing. Ang galing lang ng ginawa nila. Tingnan nyo,
Si Chis Escudero may kaso din naman. Si Joel Villanueva may kaso din naman. Pero hindi natuloy o hindi itinuloy o tinuloy pero wala pa. Tangina. At dahil nasa majority sila ngayon, napaka-obvious, no? Tapos, nauna na sa kabila, etong si Jinggoy, di ba? Eh, kung hindi lang lumipat si Joel, malamang dali din yan. Saka si Chis, di ba? O ngayon, si Senator Rodante Marcoleta. Tapos, ang susunod, si Robin Padilla, obstruction of justice. And next week, mind you, next week, umpisa na, July 7 ba, July 6, impeachment trial. Eh, nakakulong si Jinggoy. Di ba? Wala si Senator Bato de la Rosa. Si Rodante Marcoleta, malamang sa malamang. Kung naipasa ngayon, kaninang umaga, yung kasong plunder sa ombudsman, syempre, Sabado bukas, Linggo, wala yan. So definitely, next week yan. So pimimili ka na lang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Galing! No? Tapos, conviction ni VP Inday Sara, although matagal pa naman yan, pero talagang, kung mapapansin mo, obviously, ipaparalyze talaga yung minority ngayon Di ba? Yung minority ngayon, yan sila Senator Peter L. Cayetano. Yan, lahat ng mga minority ngayon. So, lahat, I would say, na talagang lahat gagawin. No? Lahat gagawin. Kasalanan mo talaga to, Rich. Nabanggit mo kasi yung bawal na salita na sometimes, you have to bend the law. Ayun, nagaya. Di ba? Grabe. Wala na ako talagang nakikita pa Di ba? Talagang masasabi mo na lang na hintay na lang tayo ng 2028. Pero ayoko kasing sabihin na ganun. Ayoko kasing sumuko na lang ng ganun-ganun Di ba? Kasi parang, hanggang dito na lang ba tayo? Na parang hahayaan na lang natin sila na manatili yung korupsyon sa Pilipinas. I'm sure naman Di ba? Aware naman tayo dyan. Sigurado naman may korupsyon. Huwag nyo naman sabihin wala. Nakakaputa. Ginagawa nyo na nga kaming tanga kayo Di ba? Gusto nyo, gawin nyo pa kaming bata, inosente, na kayang madaling mauto. Di ba? Sobrang, ewan ko. Pakinggan natin. Kong Luistro. Luistro. Tayo po ay nakikiisa sa panawagan ni Senator Dante Marcoleta na dapat ang mga tunay na may kasalanan sa bayan ay managot at hindi dapat ipatupad ang selective justice sa ating bansa. Correct. Kaya ng transparency, accountability, justice, and democracy. Dahil pinalalabas ng iba na meron na tayong justice sa ating bansa. Pero hindi po tunay ang hustisya sa ating bansa kapag selective lang ang hustisya. At bilang miyembro ng Kongreso, maaari kong ibahagi ang alam ng marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso. Ang karamihan sa amin ay may malaking kasalanan sa bayan at may kaugnayan sa mga maanumalyang flood control projects. Ngunit, so far, ongoing pa ang investigasyon ng ating gobyerno sa ilang mga opisyal ng DPWH, pati mga miyembro ng Senado. Sinasabi po, pinaiimbestigahan din ang ibang mga miyembro ng Kongreso. Tayo ay naghihintay pa sa resulta ng mga investigasyon na ito. Ang tanong, Ngunit, kailan yan? last year, nagsagawa ang Kongreso ng mga pagdinig sa flood control projects at pinutol ito noong September 24 dahil binuo na ang Independent Commission for Infrastructure. ICI. Natapos na ang trabaho ng ICI noong March 31 at hindi man lang inilabas ang report ng findings Diba? ng ICI. Kaya ako po ay naghain ng resolusyon sa Kongreso na buksan muli ng Kongreso ang investigasyon sa flood control at ipakita ng Kongreso na tayo ay para sa tunay na transparency,
accountability, justice, at democracy. Grabe yung pagtatakip sa flood control, no? Kita niyo yung sequence, 'di ba? Simula nung nagkanda peste-peste na pinalitan si chairman ng Blue Ribbon Committee, Rodante Marcoleta ni Ping, and so on, tapos tinayo yung ICI, tapos walang report, walang nangyari, walang nakulong, tapos binuksan, napunta sa kila Senator Rodante Marcoleta yung majority, binuksan ulit yung flood control issue hanggang sa nawala sa kanila yung majority. Nakita nyo? Yung pag-aagawan, di ba? Obvious eh. Yung agawan na nangyari ng bola, yung flood control, kung saan napupunta, ang galing. Talagang meron eh. Talagang sino pa naman ang hindi mapag-iisip, di ba? Na talagang meron tinatago eh. Pero habang hindi pa pinapaliwanag kung bakit hindi pa sinisimulan muli ang mga investigasyon sa flood control, May impeachment. hindi maaaring sabihin na tayo ay may tunay na hustisya at accountability sa mga may kasalanan sa mga flood control projects. Kaya si Senator Marcoleta ay kinakatakutan ng marami sa gobyerno. Yan. Maraming mga senador ay nagsakripisyo para iluklok si Senator Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee at agad pinaputol ang mga pagdinig na ito dahil ayaw tila ng iba na lumabas ang katotohanan at dinedenay Exactly. ang mga aligasyon ng mga tumetestigo ng mga delivery ng mga mali-maletang pera sa ibang mga miyembro ng gobyerno, pati na rin ang mismong mga dapat magpa-imbestiga sa flood control at sa iba pang mga anomalya sa gobyerno. Kaya lalong importante na simulan muli ang investigasyon sa flood control dahil kung hayaan lang natin Uulit sa lang. mga iba na isagawa ang mga investigasyong ito, hindi natin maaasahan na iimbestigahan nila ang sarili nila. Correct, Kaya si syempre. Senator Marcoleta kinatakutan dahil wala siyang pinoprotektahan at gusto niyang ilantad ang katotohanan sa mga flood control projects. Ngunit sa halip na siya ay tulungan na ilantad ang katotohanan, siya pa ang sinasabing kakasuhan at nais ng iba na patahimikin. Ang sinasabing isasampang kaso sa kanya Lander ay eh. ang pagtanggap ng illegal na campaign donations. Ngunit Pandarambong. hindi nga sinasabi na nanggagaling sa pondo ng bayan ang mga donasyon na ito. Ito po ay mga pribadong donasyon po lamang at walang kaugnayan sa flood control. Meron akong isang nais na ibahagi sa Yan. inyo. Booking yan, booking. Maraming mga miyembro Yes. ng Kongreso Ang nakatanggap. at Senado ay nakatanggap Yes. ng mga campaign donations Mm. mula sa mga DPWH contractors na nagsagawa ng mga maanomalyang flood control projects. Sigurado yan eh. Literal. Sigurado yan, no? Sigurado na hindi lang kay Marcoleta yung mga donasyon na yan. Puta, para naman tayong tanga dito sa parte na to. Di ba? Ginagawa nila tayong hindi talagang grabe. Subjective, hindi objective eh. Parang confidential funds lang yan. Kung talagang objective kayo sa confidential funds, bakit yung kay BP Inday Asara lang? Bakit yung opisina lang niya? Ngayon, kung bakit yung donasyon gusto niyo silipin, bakit yung kay Senator Rodante Marcoleta lang? Bakit hindi nyo lahatin? Ang mga kampanya ng ibang mga nakaupo ngayon ay pinondohan ng flood control. Ngunit sila pa ang nagpapaimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno, kasali na ang kanilang mga aligasyon sa mga katulad ni Senator Marcoleta dahil ayaw nila na sila ang imbestigahan. Yes. Yun lang yun. Dagdag ko rito, ito ay alam ng marami ng aking mga kasamahan sa Kongreso. Nung ako ay bagong halal na congressman, ang daming mga kontraktor na lumapit sa akin para humingi ng kontrata sa DPWH. Pero akala ko ang trabaho ng congressman ay gumawa ng batas. Ang lumalabas pala, at least sa aking probinsya, sa Batangas, hindi nagkakaroon
ng tunay na competitive biddings Yon. ang DPWH. Minaniobra na. Ang sinasabi nila, ang mga bidding sa DPWH ng Batangas ay biding-bidingan po lamang. At ang mga Matik. congressman ang pumipili ng mga nananalong mga bidders. At nagkakataon, ang mga nagbibigay ng mga malalaking campaign donations sa mga kongresista sa Batangas ay ang mga nananalo ng maraming mga kontrata sa DPWH. Hindi na bago yan, hindi na bago yung ganyang klase. So tatama yung sinasabi ni Sara Diskaya, no? Naiisa lang sila sa table. Na wag silang gipitin na sila lang dahil alam nila kung ano yung laro ng mga congressmen na to. In fact, nagbigay pa nga ng pangalan yan eh, di ba? So, pwede, di ba? Malalaman natin na nagtutugma eh. Nagtutugma yung sinasabi ni Sara Diskaya sa sinasabi ni Leviste, ni Kung eh. Talagang meron eh. Imposibleng wala talaga. Talagang puta, tanga na lang yung hindi ba naniniwala na walang corruption sa flood control issue. Di ba? Meron ba tayong nakita ang congressman na nakasuhan na Wala para pa. sa mga donasyon ng mga kontraktor ng DPWH? Di ba? Kaya ako po ay may munting kahilingan. Hayaan ang Kongreso paimbestigahan Oo. ang mga campaign donations ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso na Yan. galing sa mga kontraktor ng DPWH. Gagawin At kaya. tapusin natin ito bago tayo mag-judge o mag-allege ng anuman kay Senator Dante Marcoleta. Correct. Galing. Halatang panggigipit eh, no? Tapusin! Tapusin! Dagdag ko rin po ito. Maraming personal knowledge ang aking mga kasamahan sa Kongreso sa mga kalakaran na ang ibang mga kasamahan namin ay sabay congressman na nagpapasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH at sila din ang mga kontraktor ng mga naturang mga proyekto. In fairness po, sinabi naman na paiimbestigahan ang mga congressman na kontraktor. Pero, Pero ang sinabi din ng iba, hindi lang naman 8 ang mga congressman na kontraktor. Sinabi ng iba, mahigit 20% ng Kongreso ay mga DPWH contractors. yun, nadali. Sila ba ay makakasuhan kaya bago kakasuhan si Senator Marcoleta? At kung meron man, iilan, sabihin na po natin, iilan na makakasuhan, bakit may mga congressman na napakalinaw ang ebidensya na sila ay mga kontraktor ng DPWH na hindi man lang pinaiimbestigahan? Yun, oo. Wala eh. Halata eh. Panghuli, dagdagan ko po ito. Lumabas na rin sa balita noon na ako ay may mga nakalap na mga dokumento mula sa DPWH na naglalaman ng mga listahan ng mga nagpasok ng mga budgetary insertions ng mga congressman para sa mga proyekto ng DPWH. Marami sa mga nagpasok ng mga proyekto sa budget ng DPWH ay may malinaw na kaugnayan sa mga contractors who were eventually awarded these projects. At may mga lumabas na mga testigo na nagpapatunay sa mga dokumentong ito. Dahil hindi po galing sa akin, nang galing sa mga testigo na kinikilala ng ating gobyerno ang mga pahayag na ito. In fact, ang iilan sa kanila ay ginawa na o inanunsyong gagawing state witness. Absuelto na sa kanilang mga kaso. Galing, di ba? Ngunit, sa aking Ganon sila personal na trumabaho. opinion, kung gagamitin natin ang testimonya ng iilan para idawit ang iilan at ang resulta nito ay iaabsuelto sila sa kanilang sariling mga kaso, hindi tama na selective ang justice at 2 o 3 lamang ang makakasuhan gamit ng kanilang testimonya. Kung may kaalaman sila na reflected sa mga dokumento ng DPWH na hindi 2 o 3, kung hindi 2 o 300 ang nagbigay ng mga insertions para sa mga proyekto sa Grabe. DPWH sa kanila. Yan ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta na selective ang justice sa ating bansa. Bakit? May iilan na kinakasuhan o ikinulong na habang ang iba ay hindi man lang pinaimbestigahan
gamit the same evidence and the same testimonies. Kaya, hayaan natin muna sila na maglabas ng kanilang mga reports dahil inanunsyo naman na lalabas sa mga darating na mga linggo ang mga reports na ito. Sana uunahin nila ito sa mga kaso sa mga iba na wala namang kinalaman sa flood control projects. At sana pag lumabas ito, hindi lang 2 o 3, kung hindi 2 o 300 ang paiimbestigahan. Yes! Kung talagang fair kayo and just. Yan ang kahalagaan ng ipinaglalaban ni Senator Marcoleta at lahat ng iba nating mga kasama dito ngayong araw. Dahil kung hindi equally applied ang batas, yan po ay in violation of the right to equal protection under the law. Yes. Yan po ay violation sa mga prinsipyo ng transparency, accountability, justice at democracy na dapat pinaglalaban ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Kaya, pangwakas, meron na po akong suggestion. Dahil naghain ako ng resolusyon na simulan muli ng Kongreso ang investigasyon sa mga flood control projects. At tayo dito ngayon ay nagmumula sa lahat ng mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao. Una, hikayatin natin ang ating mga congressman na makiisa sa mga panawagan ng ating pagtitipon ngayong araw. At kung hindi man lang sila dadalo dito sa Liwasang Bonifacio, sa Facebook o pag-uwi natin sa ating mga probinsya, siguro naman marami nga sa atin ay sumuporta sa mga nakaraang mga eleksyon sa ating mga kongresista. Hikayatin natin sila na sumuporta sa pagbubukas muli ng investigasyon ng mga flood control projects ng mga miyembro ng Kongreso at magtulungan para ilantad ang katotohanan sino ang nakinabang sa mga flood control projects kahit ang ating mga kasamahan sa Kongreso ay madadawit dito. Gagawin at kung kaya? sila may kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, sana sila mismo ay maglalantad nito. At para sa mga marami pang iba na mga kasalukuyan o dating miyembro, hindi lamang ng Kongreso at Senado, pati na rin ng ehekutibo at ng kabinete na may kaalaman tungkol sa mga anomalous flood control projects, sana makikita nila ang dami ng mga tao dito ngayon sa Liwasang Bonifacio Yes. at ang lakas ng suporta ng taong bayan para sa paglalantad ng katotohanan para ma-encourage din sila na ilantad ang katotohanan. Yun nga lang, hindi mangyayari yan. No? Kaya bigyan na Di ba? Parang ang hirap paniwalaan, pero let's ayoko sabihin let's give them a chance eh. Kasi talagang, alam kung gagawin nila yan, noon pa nila ginawa yan, no? Kung fair and just sila, kung talagang gusto nila lahat investigaan, pwede eh. Kaya nilang gawin eh, di ba? Pero bakit parang selective justice lang, gaya na sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta? Bakit siya lang? And I'm sure naman maraming nag-donate dyan. Puta, si Senator Rodante Marcoleta lang yung malakas, siya lang yung bukod tanging pinag-donatean. Puta, wag na tayo maglokohan dito. Di ba? Hindi lang siya yan. O siya lang yung pinaimbestigahan nyo kasi ang nangyari kasi niyan, talagang umepal talaga si Rodante Marcoleta sa flood control na yan. At talagang kayo, wala talaga kayong pinatbat kay Rodante Marcoleta. Huli na eh. Di ba? Sa sobrang galing ni Rodante Marcoleta, yun, pinalitan. Di ba? Kasi konting kembot na lang, masisiwalat na yung mga pangalan nyo. Yun yung hinihintay ng taong bayan. Tapos panay ang gamit nyo na taong bayan, accountability. Tayo na. Di ba? Kung talagang accountability talaga hanap nyo, bakit nung putok na putok yung flood control issue, hindi kayo nag-iingay, yan tatahimik ninyo. Di ba, idol? Di ba? Baka mamaya sa mag-aasawa sa kabit boyfriend na ka lang magaling, mga third party. Bakit sa flood control, hindi ka umingay? Di ba? Mga kayon, maraming salamat sa pagkikinig. Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.